So magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. May mga nagtatanong kasi sa inyo tungkol sa renovation, no? Ang renovation kasi marami yan eh. Pero sa building code, ini-specify yan. Anong klase ba yan? Alteration ba yan? O yung minor lang na mga items ang papalitan mo? Yan ba ay expansion? O magdadagdag ka ng floor area o ng levels? Yan ba ay remodeling? Yan ba ay retrofitting at iba pa? So ngayon dadaling ko kayo sa isang project na ika-classify natin na as expansion. Merong mangyayaring demolition kasi luma na siya. Tapos babaguhin natin yung layout, babaguhin natin yung structure. So tara, puntahan natin. Check this out. So magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung paano yung pag-a-apply ng permit sa bagong construction, kailangan mo rin kumuha ng building permit sa ganitong project, sa renovation, expansion, alteration. So kukuha ka rin, magsisecure ka rin ng building permit sa city or sa municipality, no, doon sa LGU, para payagan ka nila na gawin ito sa bahay mo. Yung mga requirements, siyempre kailangan meron ka ring blueprints, no, ng mga plano na gawa ng license professional, no, architects, and may mga engineers na involved. Sa ilang kaso kailangan meron ding interior designer. So sa case na to, yun yung pinagdaan namin. Kumuha muna kami ng permit, hindi lang sa LGU, pati sa village, no? Tapos nagbayad kami ng bond doon sa village, at hanggang sa i-release nila yung aming mga permits. So yan yung mga pagdadaanan mo. Hindi basta-basta bibirahin mo na kagad yung structure, kasi pwede ka nilang pahintuin kung wala kang necessary na mga permits. Okay, dito na tayo. Itong bahay na to ay built noong late 60s. Ayan siya. Gagawin namin, babasagin namin itong ground floor. Ang structure nito ay bungalow with basement. At ang gagawin namin, as is pa rin siya. Bungalow with basement pa rin. Kaya lang, babaguhin na namin yung structure. Dahil mababago yung layout niya. Madadagdagan yung rooms, tatambakan namin para upgraded na. Okay, so silipin natin ano yung mga meron na. Solid pa yung mga pader nito eh. Ang totoo, wala kami nakitang poste. 1960s. Siguro mga materials nung iba pa. So ito, binaklas na namin yung mga jalousies. Ano pa rito? Oh! 60s, di ba? Mga ganitong design character. 60s yan. Tapos mahihimay na namin yung aming mga wooden joisting na lang natira. Kasi ang sahig nito kahoy. Mas makikita mo yung yan yung mga nakasurvive yan. Tagal na panahon. Yung roof framing nila. Rafter type lang. Karaniwan kasi yung bahay noon, di ba? Medyo mapapa o mababa lang yung pitch. Hindi masyadong matarik yung slope. No? Gable roof siya. Tapos yan, mga hardwood yan. No? Tapos yun, kita mo yung connection ng purlins tsaka ng yero. Yan. Meron siyang ganito. Yan. Nakatali. Hindi siya lipa rin. Yung profile ng dating wall. Ibig sabihin, solid yung mga hollow blocks na yan noong araw. Dito gumagawa muna kami ng shed na bodega para sa mga gamit.
Ito yung itsura ng existing. Okay, so of course, marble. Yan yung talagang basic na finish nila noon, no? Ito yung basement. Ang gagawin namin dyan, tatambakan namin ng half meter dyan para umangat. Kasi nung during the ay binaha ito. So, i-future proof na natin. Ito yung old kitchen, marble. Napalitan natin to. Sa bagong layout, iba na ang magiging space na to. Wala kaming nakikita poste. Pero may beam siya. So, ang iniisip ko, baka ang ginawang design nito noong araw ay solid itong hollow blocks. Baka ang ginawa nila sa hollow blocks, matapang yung mortar. I'm not sure. Pero it appears ganon. Kasi wala akong nakikita nakaprotrude na poste. Hindi na kasi namin na-recover yung old plans nito. So, ang gagawin namin ngayon, tatambakan namin ito ng half meter. Tapos, maglalagay kami ng mga column. Mag-i-insert kami ng mga bagong columns and footing. Tapos, beams na magdadala doon sa aming bagong, actually, second floor yun. No? Although basement ito, pero pag tinignan mo ito sa labas, boom, gano'n lang siya. Kasi nga, submerged, underground yung unang floor niya, which is the basement. So, kapag ganito ang plano mong gawin sa existing mo na bahay, hindi basta-basta papatungan mo na lang yan. No? Kasi kailangan meron ding structural design, structural engineering na involved dito. Kasi unang-una, kaya ba ng existing na bahay mo na dalhin yung panibagong floor? So in this case, another yung second floor without considering na luma na yung old structure. Yeah. So automatic na yan. No? Itong kagaya ng ganitong bahay ito, 1960s. Ilang taon na siya, ilang decade na siya. So kailangan na siyang palitan yung structure. Although may mga walls na matitira sa basement, kailangan kaya nang dalhin ng lower structure yung bago. So bagong columns, bagong foundation. Ibig sabihin, ipapadesign mo ito sa isang structural engineer o sa civil engineer. Hindi basta-basta pwedeng patungan mo na lang. Isa pa, yung mga plumbing yan. Siyempre, dahil nga ito ay old na structure, kagaya ito, yung plumbing niya, yung water line niya, PVC pa. So ngayon, ang ginagamit na natin ay PPR. Pero yung old, galvanized pa. Maganda yan, no? Pero siyempre, kalakalawang na rin yan. Meron na rin leak yan somewhere. Tapos yung electrical. Nakita niyo yung mga electrical dati, ganyan lang. Wala siyang conduit. Ganyan lang yung diskarte dati. Meron lang siyang nakaipit lang yung wire. Siyempre ngayon hindi na ganyan. So babaguhin mo rin yung lahat ng ng utilities niyan. Electrical, plumbing, bukod dun sa structural. So kailangan siyang i-design. Hindi lang architectural, hindi pati yung utilities. So involved din sa itong project yung mga electrical engineer, saka mga sanitary engineer. Ito isa pa sa mga distinct nung mga ganong panahon, ng mga 60s. Ito, terrazzo tiles. Actually, hindi naman siya tiles eh. Kasama siya dun sa topping. May mga grain. May mga speckles siya. Puti. Tapos kinikinis na to eh, no? Hindi na yan hindi na yan tiles. Ito, parang forma na lang yan, no? Dumi na lang.
Hindi, ito mga guhit-guhit na to. Ay, ano, formal yan. Hindi naman siya tiles eh. Oo. Nakaano talaga siya oh. Kasama sa topping. Teraso. 60s, 70s, 80s yan. Ganyan. Ito yung mga old jalousies oh. Parang aluminum pa eh no? Aluminum. Matibay to. 1960s pa to. So ngayon, jalousies pa rin yung majority ng mga windows na gagamitin natin dyan. Pero ano na siya, may plastic component na siya. Ito, yung bahay ngayon, soon, iba na yung magiging itsura niyan. Siguro, sa susunod na mga videos about this house, papakita natin kung ano na ang magiging itsura niya. Okay, so kung magpaparenovate, i-define mo muna ano yung scope of works. Sa kaso nito, expansion. Mayroong demolition permit na along doon sa building permit na may kasama kang kukunin na demolition permit. Siyempre bago yun, magkukuha ka ng mga professionals. Architect, papadesign mo sa kanya kung ano yung gusto mo. Then si architect, meron na siyang kukunin ng mga engineers, team of engineers para ayusin naman yung structural, yung electrical, and yung sanitary. So, para ka rin nagpatayo ng bagong bahay. Yun yung talagang safe na paraan ng pagpapa-renovate or pagpapa-expand. Or kung alteration naman, pag sinabi kong alteration, minor lang yun. Baka painting lang yun. Retile, no? O kaya papalit ka lang ng ng bubong, no? Yung roof sheets. O pag ganyan, hindi na kinukuha na ng building permit na. Pag hindi mo naman babaguhin yung architectural character niya at saka yung structure. Kapag more on superficial lang ang babaguhin mo. So yan yung difference ng expansion, alteration, renovation based sa definition dito ng building code. At yan ang kwento ng project na ito. I-update ko kayo soon. Wala pa akong naiisip na pangalan para sa project. Kung gusto nyo, mag-suggest kayo. Pero, magkakapangalan din yung project na yan. Okay, so paano? Maraming salamat po. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa YouTube, mag-subscribe ka na. Kung hindi ka pa nakafollow sa Facebook, mag-follow ka na. Ingat po tayong lahat. Kita-kita tayo ulit sa susunod. Ako po si Architect Ed. Bye!